Good day mga kabomboms bookplate. Today tuturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-create ng account dito sa may XM para makapag-trade na din kayo. Pero kung gusto niyo ng benefits, i-click niyo yung link nila sa aking description para dun kayo makapag-register, okay? So once na maklik niyo na yan, itap na natin dito yung create account. At dahil loading pa, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Okay, so dito, let's get started na tayo. So, piliin natin dito yung country of residence. Nasa Philippines ako. And here, ito yung magiging XM brand or your XM brand. So, makikita niyo yan. Okay, tap lang natin dito yung continue. Then, mag-provide tayo dito ng ating active email address. Dahil dito sila magpapadala ng code para ma-confirm natin yung ating account or ma-verify natin. Now, tap na natin yung box ng I consent. Then, tap continue. And here, gagawa na tayo agad ng ating password. So, ito yung pinaka-guide ng kanilang password. After makapag-create ng password, tap na natin dito yung register sa may lower part. Then, hintayin lang natin mag-second page after natin itap yung register. Now, i-check na natin na ating email para ma-verify na natin yung ating account. Okay? So, dito sa aking email, itatap ko lang dito yung verify email. Then, tingin lang natin. Piliin lang natin dito kung saan natin gustong i-open ulit. Siyempre, dito na sa may XM app. Yung sa inyo naman, kasi link ko yung ginamit nyo, pwede doon sa may browser. Okay? Now, habang loading pa, recommend ko lang din sa inyo para meron kayong pagpipilian kung interesado kayo kung paano mag-trade sa may Gcrypto or Gcash, Binance, and sa may Coins.ph. I-visit nyo lang yung ating playlist, okay? Para meron kayong mga pagpipilian kung saan nyo gusto mag-trade. So now, itap natin yung 3 dash dito and i-verify na natin yung ating profile. And here, dito, mababasa natin not verified tayo. Balik lang ako. Verify your profile. Then here, get started na tayo. So, ito yung mga kailangan natin. Phone number natin, personal information, sa kay documents, which is yung ID natin. So, dito sa verify your phone, ilalagay lang natin dito yung active mobile number na gusto natin i-register. Then, tap natin yung receive code. Then, input lang natin dito. Okay? Once na maka-receive na tayo at ma-confirm na natin dito yung ating mobile number, ang susunod naman is yung ating konting information about sa ating sarili. So, input natin dito yung first name, last name, and kailangan yung mga ilalagay natin dito ay magmamatch dun sa ID natin. Okay? Now, yung date of birth, input nyo lang din dito. Tapos, please enter your address. Ayan. Now, under naman itong your investor profile, ikaw daw ba ay meron ng education sa Forex or nakapag-traded ka na ba ng at least 15 times? So, kung yes, itap mo yung yes. Kung no naman, ito basahin mo yung kanilang explanation dito. Tapos, i-check mo na din yung box. Pero kung meron ka ng experience, itap mo lang dito yung yes. Okay? Now, itap na natin continue. And now, nandito na tayo sa last part. Kailangan natin mag-upload ng ating documents. So, tap lang natin yan. And, ito yung required information, regulation, requirements. So, sagutan nyo lang din yan. And, bago tayo mapunta dito sa may upload documents. Okay? So, ito yung mga kailangan natin sagutin. Are you a US citizen for tax purposes? Okay, so once na masagutan na natin lahat yan, dito na tayo sa may upload documents. So, hintayin lang natin mag-load. So, dito, i-verify lang natin ang identity natin. Mag-start na tayo. And kailangan malinaw yung pagkakakuha natin sa ating ID, okay? So, tap natin yung box ng I consent. Kailangan basahin nyo din yung kanilang privacy notice, okay? Bago kayo mag-start. So, ito yung mga available na pwede natin piliin or pagpilian. So, sa akin, itong nasa unahan. And dito, pwede tayo mag-upload or mag-continue na lang tayo dito. Ang gagamitin natin yung camera natin mismo. So, i-allow lang natin. Pero kung loloko yung camera nyo, pwede naman mag-upload na lang kayo ng kuha nyo gamit yung cellphone nyo.
So, ang kailangan lang naman natin yung front ng ating valid ID saka yung back nito. So, medyo kinat ko na lang din. Ayan. Para hindi na kayo mainip. Medyo matagal kasi bago ma-upload yung image, lalo na dun sa my face scan. So, magmo-move na tayo dun sa ating face verification after natin dun sa ating ID. Now, kung i-check niyo yung ating verification status dito, makikita niyo yung pending. Pero, hihintayin natin yung kanilang results sa pag-review sa ating documents. And usually, mabilis lang naman, hindi siya abutin ng 24 hours. So, pakimonitor na lang din yung mga email ko. And by the way, kung nahihirapan pala kayo dito sa may face verification, i-comment nyo lang yan sa ating comment section.